What's up mga kananay? It's me again, Mommy Jen. For today's video nga ay isi-share ko sa inyo kung paano ako magtupi ng mga damit namin. Dahil Sabado na nga ngayon, ayan, naglaban na naman ang mother nyo at tambak na naman ang labahin. Sa lahat talaga ng gawain dito sa bahay, ito talaga ang nakakatamad gawin, ang magtupi ng mga linabhan. Dahil wala namang ibang gagawa nitong pagtutupi ng mga damit na ito, kaya walang no choice ang mother nyo. Buti na lang talaga at umaraw buong maghapon, kaya tuyong-tuyo ang mga nilabhan ko. At thank you din sa kapitbahay ko kasi nakakapag-dryer ako doon sa kanya, kaya mabilis matuyo ang mga nilabhan ko. Si Kuya Jeyo na nga nagtanggal ng mga hanger nito, kaya ayan, magtutupi na lang ako. Buti na lang talaga at maaasahan na din ang Kuya Jeyo ko na pag-uutusan ko na dito sa bahay kahit simpleng mga gawain lang. Malaking tulong na din yun sa akin. Ganyan nga ako magtupi ng mga nilabhan, mga modra, binubukod-bukod ko na para pag maglalagay ako sa mga lagayan ng mga damit nila hindi na nakahalo-halo. At ayan nga, habang busy nga ako sa pagtutupi ng mga damit, busy din yung dalawang bata sa paglalaro at kalat na mga laruan nila. Hinahayaan ko na nga lang silang magkalat kaysa mag-gadget sila ng mag-gadget. Mas okay na yung maglalaro sila ng mga laruan nila kaysa sa cellphone na lang ng cellphone at TV na lang ng TV. Kung nandito nga si nanay sa bahay, abay wala na akong tutupiin at si nanay napakasipag magtupi nun. Yung tipong kakasampay mo lang ng nilabhan mo maya-maya ang check niya kasi pag tuyo na ay kukunin na agad sa sampayan. Pero kahit ako'y tinatamad magtupi, hindi naman umaabot ng ilang araw itong mga tupiin ko. Inaagad ko talaga ang pagtutupi pag alam kong tuyo na yung mga damit. Ayoko kasing nakikitang pakalat-kalat sa sampayan, kaya tinutupi ko na din kaagad kahit nakakatamad talaga. At ayan nga mga modra, dahil gabi na nga at kunti na nga lang yung ulam na natira namin, kaya bumili ako ng Shanghai. Dahil may nagbibinta nga dito sa kanto namin, ay bumili na rin ako pandagdag ulam namin. At kami kakain na nga dahil alas 7 na. At maaga nga kaming matutulog at maaga kami bukas dahil magsisimba nga kami sa Santo Tomas, Batangas. Ang ulam kasi namin kaninang tanghali, bulang lang at saka pritong isda. Kunti na nga lang ang natira, kaya sabi ni Papa Al, magbili na nga lang ako ng pandagdag ulam. At wala na nga akong maisip kung ano pang uulamin namin at naisip ko nga yung Shanghai na nga lang. Buti na lang talaga at may naabutan pa akong Shanghai dun sa kanto at paubos na nga iyan. Isa nga din sa isipin ko yung ulam sa araw-araw kung anong uulamin. At yung Shanghai nga paborito din yan ng tatlong bata, kaya pag nakita nila yan sa lamesa, abay nag-uunahan na agad sila. Ganyan talaga sila, pag gustong-gusto nila yung ulam, kulang na lang ubusin nilang tatlo. Pero pag ayaw nila yung ulam, abay tamad na tamad silang kumain. Pero kahit papaano naman, napapakain ko pa rin naman sila ng gulay. Simula nga nang nawala dito si nanay sa bahay, abay bihira na lang talaga kami nakakapaggulay. At ayan na nga, after nga namin kumain, sabi ko nga sa dalawang bata, magligpit na sila ng mga kalat nila. Sila talaga ang pinagliligpit ko ng mga kalat nilang mga laruan, hindi ako nagliligpit niyan. Sabi ko kasi sa kanila, kalat nila, ligpit nila. Kaya ayan, sanay na talaga yan sila Kuya Jeyo magligpit ng mga sariling laruan nila kasi simula noon talaga na marunong na silang magligpit, sila na ang pinagliligpit ko niyan. Kaya pag tuwing nagkakalat sila ng mga laruan, hinahayaan ko lang kasi nililigpit din naman nila pagkatapos nila maglaro. Mas okay na nga yung alam na nilang yung responsibility nila habang bata pa sila. At hanggang dito na nga lang muna mga moda. Salamat sa panonood. Bye!